Masayang araw, mga ka-PL. Ayon po sa mga namiminuno sa ating bansa, huwag daw po gagawa ng mga maling balita. Huwag daw magpakalat ng fake news, mga ka-PL. Kaya nga, si General Marbil, sinisisi niya ho ang social media dahil napakarami di umanong nagpapakalat ng fake news, mga kababayan, patungkol sa lomolobong kriminalidad sa ating bansa. Walang pinagkaiba, mga kababayan, dito po sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez. At may balita, siyempre tayo nababasahin, mga kababayan, na tila susunog yata dito sa dalawa. Ito muna ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez, mga ka-PL, bago ko po basahin sa inyo itong balita. Bago pa ho ito, mainit-init pa po ito, mga kababayan. Wala pang isang oras ang nakakalipas. Ito po ang sabi ni Speaker Martin Romualdez. Ayan ang sabi niya, our streets are safer, that's the truth. Mga kababayan, naniniwala kayo sa sinasabi nitong mamang ito? Nagtatanong lang ako hindi ko siya pinagbibintangan na nagsisinungaling. Okay? Tuloy ko po yung basa. Our streets are safer. That's the truth. Aba, yan talaga katotohanan daw, sabi niya, mga kababayan. But when fake crime content dominates social media, people are made to feel otherwise. We must not let lies erase the progress we've made. Ayan ang sabi po ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Safe daw ang lansangan sa administrasyon ni Marcos, mga kababayan. Bagamat wala siyang sinabi dito na sa panahon o sa administrasyon ni Marcos. Pero kailan ba siya nagsalita? Etong panahon lang naman na ito, kasalukuyang presidente si Marcos. Okay? Eto na ho yung balita, mga kababayan. Mula po ito sa Bombo Radio Pilipinas, mga kababayan. Ang sabi ho dito, ayan ilalagay ko siyempre dyan para makita nyo ano kaya ang masasabi nila dito? Masusunog itong dalawang ito, mga kababayan. Si Marbil at saka si Martin. Tinambangan ng armadong grupo ang sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Cavitex kahapon, Abril 7, mga kababayan. Naplatan ba? Naplatan ba yung sasakyan ng BJMP? Hindi. Tinambangan. Ito ba yung safety? Ligtas ang ating lansangan sa mga panahong ito? Speaker! Paano itong balitang ito? Sinunog ko kayo. Hindi ito sa akin nanggaling. Hindi rin ako nagpapakalat ng fake news. Saan nagmula? Ayan, ang liwa-liwanag Bombo Radio Philippines. Nagbabasa lang po ako Speaker! Tuloy ko. Lulan ng transport vehicle ang isang Chinese inmate at kagagaling lang umano sa isang hearing sa Makati City Regional Trial Court. Ano ang sakay netong BJMP na sasakyan? Mga Chinese inmate, mga kababayan. Maaaring ang tumambang dito sa sasakyan ng BJMP mga tauhan nitong mga Chinese na sakay o itong mga inmate na Chinese. Di ho ba mapera tong Chinese na to? Kaya
nakapagbayad yung grupo nila, tambangan nyo yan. Tuloy ko. Sugatan naman ang ilang jail officer matapos ang palitan ng putok. Habang arestado naman ang mga suspect matapos bumangga ang sasakyan ng mga ito sa isang puno. Maswerte. At tatanga-tanga yung driver nitong tumambang sa sasakyan ng BJMP. At naaresto din naman sa mismong oras na yon, mga kababayan. Pero hindi ho yan ang ipinupuntuho natin. Itong pagkakabangga noong vehicle o service nitong mga tumambang sa sasakyan ng BJMP, kundi itong panimagong bakbakan, putukan na naman sa lansangan. Kasi nga, sabi ni Martin Romualdez, safety daw, mga kababayan. Our streets are safer. That's the truth. Di talagang idinidiin niya pang, hindi. Tahimik yung lansangan Wala namang gulo Wala namang kriminalidad. At yan ang katotohanan, sabi. Maliban dyan, mga kababayan, sa binasa ko na balita na nagkaroon nga ng tambangan, ito pa isa, patunay, mga kababayan, na tila lumalala ang kriminalidad sa ating bansa. Mataas po ang crime index, mga kababayan, sa taong 2025, Hindi po 2024, lilinawin ko, kundi 2025. Ayan. Survey po ito, mga kababayan, ng isang survey firm. Ito ba yung Klaruhin ko lang Ito ba yung pangalan nila? Si Metropolis. Ewan ko Di ko sigurado kung yan ba ang nagpa-survey. Basta ayan po. Ayan sabi top 15 cities in Asia with the highest crime based on Crime Index 2025, mga kababayan Siyempre, babasahin ko po yung number 1 hanggang sa number 15. Nangunguna, Damascus, Syria, na meron pong 68.9%. Ito na ang masakit sa kalooban ng nating lahat, mga kababayan. Manila, Philippines, 64.5%. Pumapangalawa po ang Manila, mga kababayan. Mayor Esco, sana manalo ka at nang maipagpatuloy mo yaong iyong nasimulan na tila hindi na yata ipinagpatuloy nitong administrasyon na sumunod sa iyo. Sana gayahin mo ang Davao City. Gaano kapayapa ang Davao City, sana gawin mo po ito sa Maynila para maalis kayo yang lugar ninyo dito sa talaan kung sino ang may pinaka mataas na kriminalidad sa taong 2025. Pangatlo pala. Quezon City, Philippines. Sino ba mayor ng Quezon City? Hindi ko kilala mayor dyan Basta pangatlo po. Pangatlo ang Quezon City. 2 city po sa ating bansa, mga kababayan, ang napasama ho rito sa survey na isinagawa. Manila at saka Quezon City, mga kababayan, nakakahiya ho ito sa buong mundo. Sa Pilipinas, 2 city po ang may pinakamataas na kriminalidad. Paano tayo dadayuhin ito ng mga turista na nagagandahan sa ating bansa, lalo na po yung mga nakadalaw na sa ating bansa, nakabisita at nagandahan po sa ating bansa? Babalik pa kaya sila? Gayong makikita nila dito sa survey na inilabas, Manila at Quezon City, parehas pasok.
sa may pinakamataas na gurguran sa ating bansa. At yung balita din na binasa ko sa inyo kanina, hindi lang ho yun. Marami pa po mga kababayan na ganoon ang senaryo. Bakbakan, ambo. Naku po. Di ba? O sumunod, Bangladesh, Kuala Lumpur, India, Ghaziabad, India pa rin, Iran, Pakistan, Iraq, India uli, Malaysia, India, ang daming India. Tapos huli po, Kazakhstan. Yan. Wala tayong pakialam sa ibang bansa na yan. Pero dito ho tayo nakatutok sa dalawang city sa ating bansa na napasama. Diba? Gusto natin ng kapayapaan. Sana paganahin ni Bongbong Marcos kung meron man siyang kamay na bakal. Kaso, utak na lusaw ang meron siya utak na banga ang meron siya. Kaya, tumataas talaga ang porsyento ng kriminalidad sa ating bansa. Idagdag ko na rin tong sinabi, mga kababayan, ni General Marbil. Ito mula po ito sa 1TV Philippines, mga kababayan. Philippine Chief General Romel Marbil blames social media for the impression that crimes in the country are worsening, saying incidents have declined according to the law enforcement agency data, mga kababayan. Sinisisi di umano ni General Marbil ang social media. Sir Marbil, ayan na naman tayo. Ayan na naman tayo Kaming mga vlogger, kinukuha ho namin itong mga binabasa ho namin, katulad po nung binasa ko kanina. Binanggit ko po yun. Bombo Radio Philippines. Sa bagay, wala naman kayo sinabing social media influencer o mga vlogger. Pero, kahit papaano, kumakalat kasi itong aming mga video. Isinishare nitong ating mga kababayan na nakakapanood, napupunta sa iba't ibang plataforma o platform ng social media. Kaya siguro, nasisi nyo ang social media. Sir, lilinawin lang po namin. Kumukuha lamang po kami ng aming referensya mula rin po sa mga balitang lumalabas diyan, katulad ng binasa ko kanina, at sa iba pa. Huwag po ninyong sisisihin ang social media. Paraan lamang po ito ng ating mga kababayan para maipaabot sa ating mga kababayan kung ano na ang nagaganap sa ating bansa, at karapatan po ito ng bawat tao na malaman kung gaano nakataas ang kriminalidad sa ating bansa, nang sa ganun mag-iingat sila. Ayaw nyo ba nun? Makakapag-ingat sila. Wala po itong pinagkaiba, sir, sa anak ho ninyong nagbibigay ho kayo ng payo at babala na, anak, huwag kang lalaya sa gabi. Huwag kang gagala sa gabi. Baka mapaano ka. Walang pinagkaiba doon. Parehas lang yan. Yung ating mga kababayan na nagsishare, katulad nitong crime index, itong survey na ito, nagbibigay lang rin sila ng babala sa ating mga kababayan na sa ganun mabasa ng mga kabataan at umiwas sa galaan gabi-gabi na sa ganun hindi humantong sa kapahamakan. Ganun lang yun, sir. Huwag niyo pong sinisisi ang social media. Imbis na sisihin po ninyo itong social media, total kayo naman ang general ng PNP. Magtulungan po tayo. Ayan, kayo po ang may lakas. Kayo po ang may kapangyarihan. Tawagin mo lahat ng kapulisan. Maglabas kayo ng memo, kumilos kayo. Mag-rubing kayo gabi-gabi, hindi yung nagiinuman lang. Sa ganun, maiwasan ang
kriminalidad. Ganun lang, sir. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.